Magandang gabi mga Collegiatarians. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman po ako para magatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ and the Darwicans. And eto nga po yung mga latest kaganapan kanina sa Itbulaga. So, nariyan ang makukulit na entry mga Collegiatarians sa Itbulaga. So, meron po ulit Tambo and bida na naman si Mengay. And, syempre, meron din pong update naman itong si Tito Soto. Sa kanya pong Instagram account naman po ito. Picture po ni Ma'am Helen Gamboa kasama po si Baby Muchi. Ayan. Sabi dito ni Tito Sen, Muchi with a Mimi. Syempre, narito rin ang picture ng mag-asawang Poleng kasama po ang kanilang mga anak. So, ilan lamang po yan sa mga latest updates sa kaganapan po sa mga buhay nila ka-OG. Pero syempre, para sa mainit po nating update, pumapatungkol po ito sa pinag-uusapan sa social media patungkol po sa RPTV na kung saan ay tila may dayaan daw po nagaganap. Nako, ano ito? Ito daw marahil ang dahilan kung bakit hindi tumataas ang ratings ng TVJ. Kasi we all know naman na napapanood na rin po sa Channel 9 ang Itbulaga para po makatulong sa ratings, pero parang ayon po sa obserbasyon ng iba, bakit parang wala daw pong dagdag or hindi nakakatulong. At katunayan niya, natatalo pa daw po ng Showtime kasi consistent lang po ang ratings natin. Pero ang chika, tila pinagtutulungan nga daw po ang Itbulaga at talagang meron pong pananabutahing nagaganap sapagkat from Channel 14, ang RPTV, bigla po itong nalipat sa 103 channel. Grabe ngayon, ang layo po ng nilaktawan. So, syempre, sa mga may hirapan po maghanap. Ang iba, kalain nila, wala ng RPTV. Kaya katanungan ng iba is that ito kaya yung mga hakbang nila para po sabutahihin ang lumalakas na Itbulaga. Sabi po dito ni Sir Ramil Estimado, iba talaga galawan ng mga ganid. Dito sa amin kahit malabo ang TV5, nood pa rin kami kasi solid TVJ Itbulaga. Bukas na ang TV at sipin namin pag Itbulaga na. So parang nakakaano po experience ay mga Muntinlupa, Paranaque, yung mga ganun lugar. So, pa-comment na lamang po kung meron ding iba pang nakaka-experience ng ganito. Anyway, thank you so much Sir Ramil Estimado. Grabe yung support sa TVJ. Sabi naman ni Mia 07, magandang gabi. Kahit anong gawin nila, you can put a good man down. God will bless Itbulaga more than they expect. So, totoo naman po ito, no, Collegiatarians. Kung sino talaga ang lagi pong binababa, siya pong pinagpapala ng nasa itaas. And gayon, parang ang Itbulaga ay feeling po ng marami ay pinagtutulungan at pilit pong pinapabagsak. Yung mga ganitong gawain daw po kasi, mga gawaing desperado na. Pero guys, sa mga nagsasabi na bumababa ang ratings ng TVJ, hindi po. Hindi porket number 1 ng Showtime bumababa ang ratings natin. Kung tutuusin, consistent po tayo. Hindi tayo bumabagsak ang ratings, yun nga lang, yun at yun pa din. Talaga naglalaro lang sa usual ratings. So, unlike dito sa Showtime na from 2% noon, ay pumapalo na ngayon ng 5%. Ibig sabihin, tumataas talaga sila. So, siguro nga dahil na rin sa kanilang segment, pero kung may katotohanan at marami po talagang nakaka-experience, or baka ngayon wala pa ring idea, kala nila walang RPTV, no choice kundi sa online na lang manood, or magpahinga na lang, dahil wala naman load, malaki ang chance na tayo po ay may laban sa ratings. Lalo na kapag konti lang po yung nagigil lamang ng Showtime, no? Pero dahil ganito, yung iba hindi makapanood, dahil walang akala, walang Channel 9, ay
talagang ganito po ang mangyayari. Kahit 0.1 lang, makakalamang at makakalamang ang Showtime po sa atin. Sabi pa dito ni Sir Jarby, ang nakapagtataka, pwede naman nilang ilagay sa channel 99 pababa, which is kaya pa at pwede pang pagtiyagaan ilipat. Pero yung hindi mo na makita, nako, local channel ay ibang usapan yan. So ayun na, ang layo po kasi, channel 14 to 103 plus, siguro kung mga 50, baka nga po mapagtiyagaan pa, 'di ba, na ilipat. And mabilis lang naman na kapag remote. Pero mano-mano din kasi, 'di ba, ang paghahanap ng channel, lalo na kung hindi mo naman talaga alam kung anong mismong channel siya. Kapag nasanay kang channel 14 tapos nawala, tapos i-scroll mo nasaan na ang RPTV. Nako, kung nasa 100 rim ay talagang mauyamot ka na lamang po kakahanap at lilipat ka na lang ng channel. Or patayin na lang ang TV. So since napakalayo nga daw po ng agawat, ay ibang usapan na daw po ito. And ayon sa chika, sa mga cable po ito, cable link, tama, mag-ingay tayo para ma-pressure yung cable link at malaman nila na nagkakaroon ng sabotage. Sabi ni Sir Ramila Estimado, kahit ano pang gawin ng mga taong walang magawa sa buhay, ay di nila mapapabagsak ang EBW Cats. Lalo lang silang kakarmahin mula naman kay Sir Gavin Castillo. So, ayun na nga. Kaya napakahalaga na maibigay po natin ang impormasyon na medyo malayo po ang pinataka ng channel ng RPTV. Kaya, guys, sa mga akalay wala na, so rekta na po kayo sa 100 plus, baka doon ma-search ninyo kung nasaan ang RPTV. Anyway, sabotage man po ito or hindi, lagi po nating tatandaan na kailan naman po ay hindi po mananaiga ang kasamaan. So, yun lang yung masasabi po natin dito. Samantala, sabi naman ni Kapuso Alliance fan page, ayan, haha, ang ganda daw nito. Ibig sabihin, lagpas na ng 15 years. Ito'y kanyang nirepost lamang daw na yung mga dapat daw i-phase out at expired na ang prangkisa. And kung makikita nyo dito, kasama po ang TVJ, isa dapat daw i-phase out at expired na ang prangkisa. So, una nakalagay po dito ang ordinary bus na hanggang 15 years lang daw ang tanda. So, dapat naman daw talagang hanggang 15 years lang ang tanda dahil mainit. Kapag malakas daw ang ulan ay hirap isara ang mga bintana. Tapos, punuan. Paano kinalaman ng punuan sa dapat ay 15 years lang? Kahit naman bago ata nagkakapunuan. Siksikan ako sa halos lahat naman po ng bus. Lagi pong siksikan. Ano ba? Walang aircon. So, dapat to i-phase out. Kasama rin ang TVJ na kung saan ay dapat 15 years lang daw ang contract ang tinagal. So, meaning dapat ng i-expired daw ang prangkisa kasi 45 years na TVJ 45 years na namamayagpag pa rin sa Philippine TV. So, grabe ang harsh nila dito, no? Sabi dito, yung mga dahilan. So, corny daw ng joke. Kaya kailangan tanggalin ang prangkisa. Nakakaantok panoorin. Pangit pang magpatawa. Depression at lubid ang pinakadelikadong biro ni Joey Deleste. Deletse. Skandal at palamura si Wally Bogbayola, ano daw? Hinalikan ni Tito Soto Capi ang kanyang may bahay o national TV. Anong mali doon? Anong masama doon? Boring panoorin, nakakaumay. Walang ka-promote ng ibang vlog shows sa TV network. So, igagaya nyo pa sa tahanang pinakamasaya sa Tape Inc. na kino-commercial. Pinopromote ang GMA Network para lang tumaas yung ratings pero wa-effect din ako. Hindi namimigay ng talent fee sa mga contestants. Walang guesting ng mga artista. Umay. Kaya pala merong Agamulak, mayroon pong nag-guest na Julia Barreto, mayroong nag-guest na Donnie Pangilinan, Loy Andalio,
ay grabihan din naman talaga. Wala daw palang casting ng mga artista. Baka po sa kanila pong program na Tahanang Pinakamasaya, wala pong gasino at ayaw po tumapak ng mga artist sa kanila. Nako, lalo na kung Itbulaga pa rin yung pangalan nila. Kung Itbulaga pa rin nga po sila, malamang itong si Bianca Umali, hindi po nagtangka na tumuntong po sa kanila, di ba? So, yun lang po muna guys sa aking update po para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.